Ayan, we are back in the kitchen with Nanay Rose. Batiin mo sila. Hello, magandang araw sa inyong lahat. And dahil santol season, so nagpapitas ka ng santol. Ano nga ba ang santol season? Anong months? Yung ating puno kasi, July yan. June dati. Pero dahil siguro nagbabago ang weather, di ba? Saka- Umaaga ang tag-ulan, or umaaga ba? O parang nagiging late ang tag-ulan, na-extend ang summer, so medyo nalilito din siguro yung mga fruit-bearing trees. So anyway, namunga, so nagpapitas tayo, and pinrepaire ko yan kanina. So ganito ko po pinrepaire yung santol na yan. Ayan, so we started by preparing the santol. Namitas muna tayo para fresh ang santol. Tapos, binalatan yan. Hiniwalay natin yung buto and then the santol flesh. Ifu-food processor natin. Ayan, gigilingin mo lang hanggang maging, ayan, parang minced. Hindi naman pinong-pino. And then after that, pipigain natin yan. Ayan, isang piga para matanggal yung juices, para less asim. May asim pa din, pero hindi sobrang asim yung ating finished product. O tapos ito na, ready na ang ating santol. O kaya naman, ituturo mo naman kung paano lutuin. Anong dish ito? Sinantulan. Sinantolan or ginataang santol. Oo. So, ituro mo, Nanay Rose, ano yung mga ingredients na kailangan nila? Sibuyas, bawang, tapos sili, kung gusto nyo ng maanghang. Tapos itong santol. Na pinrepaire ko kanina. Oo. Tapos nakakakita ko ng alamang Oo. or bagoong. Pangpalasa. And then, marami tayong gata, fish sauce, and suka. At talaga may suka kahit na maasim na yung santol. Ay hindi, wala nang suka. Walang suka. Oo. Ayan, naligaw ang suka. Kasi aasim yan. Because of the santol, di ba? Pero pinapiga mo to kanina. O kasi ayaw nyo ng maasim eh. Pero May kung asim. gusto nila nang nandun yung asim ng santol, Hindi, yung kasi yung ibang santol, maasim talaga. Kaya pinipiga para wala yung asim. Eh itong santol natin, matamis to, bangkok to eh. so depende Oo. din sa variant ng Kaya- santol. Oo, kaya ako nung nagluto ako nito noon, hindi ko piniga. Kasi Okay. para yung lasa ng santol, malalasahan mo. Yung may konting asim. Kasi yung ibang natikman ko, hindi lasang santol. Parang ang nalalasahan mo lang gata. Oo, Di ba? yung walang lasa eh. Oo. Ganon. Kasi correct me if I'm wrong, meron na pong mga nabibili na frozen kasi ngayon eh. Oo. Yung frozen, nagiling na din yung santol, especially for those living abroad, di ba, na hindi naman native ang santol. So, yun yung ginagamit nila. So, perhaps, yung frozen na yon, baka na-process na yon, kaya Oo. natanggal na yung asim. Wala nang lasa. Oo, so nabawasan yung body nung santol. O, so paano ba? What's the first step? Ilalagay yung gata. So, this is the gata. Ibubuhos ko dito. Kasi sa Bicol talaga, hindi hindi ginigisa ang paggagata. Okay. Kaya, So, bawang. oo. So, this is minced garlic. Sliced red onions. So, papakuluin. Ayan, so pag kumukulo na, pwede nang ilagay ang santol. Sabi mo, mag-a-absorb ng gata tong santol. So, kailangan maraming gata. Bukod po dito sa gatang ito, meron pa kaming naka-standby doon. Paano mo naman natutunan tong recipe na to? Ano recipe yan ng mga Bicolano eh. Nagulat nga ako nung Ano? nalaman ko na ginugulay pala yung santol. Nagulat ka. Oo. Kasi Saan mo unang natikman to? sa kapatid, kay Tita Tin mo, sa
kapatid Kaso ko. tumitilansik siya, hihinaan. Kasi nagluto siya, pinadalhan niya ako. Tapos sabi ko, ano, ginugulay ang santol? Tapos nung natikman ko, sarap. Kasi yun, sa Bicol kasi yun nakatira. Pero yung kanya, naaalala ko, hindi ganitong kapino. Kasi sila Walang food processor, so Ang tinatagtad ginagawa- nila. Hindi. Yung santol, pag hihiwain sa gitna yon, tapos tatanggalin yung buto, kinakayod ng kutsara. Oh! Ganon na ang proseso sa Bicol. Okay, so just imagine the labor, ha? Oo. So yung traditional Oo. traditional way, kinakayod Oo. nila ng kutsara kasi wala silang food processor noon. Oo, ganon ang Diba? ginagawa nila. Pero Pino yun. Oo, ngayon mabilis nang umorder ng food processor. Dahan-dahan yun. So- ang pagkayod, matrabaho yun, matagal. O kaya ngayong mura lang naman ang food processor and readily available, pwede mong orderin sa Shopee or Lazada. Mm-mm. Paano to? Iiwan lang siyang ganyan. Oo, hanggang maluto. So yung hipon na ilalagay natin sa ibabaw para hindi ma-overcook. Lulutuin ko siya ng bukod dito. Meron akong konting gata. Optional naman tong hipon. Patisan lang natin. Ilagay na natin Ang sili. sili. So, fronting the camera, 'di ba? Yung sili muna. Oh, 'di ba? Ayan, kung gusto nyo ng maanghang-anghang, lagyan nyo ng sili. Kasi masarap kasi sa mga may gata. Yes, may sili. Maanghang. Yung green na sili, lalagay mo na din. So, syempre, we're using Chef RV Palamang. Tapos lagyan natin ng shrimp broth cube or shrimp bouillon para mas malinamnam. Shrimp bouillon cube. So sa Bicol, ito ay ulam mismo. Kasi parang dito sa Tagalog, ito naman is parang one of the condiments. Hindi, ulam yan. Kasi sa Bicol, mahilig doon lahat ng doon. Marami silang alam na ginagataan doon eh. Laging may gata yung mga ulam. Sa Quezon Province din, ano din to? Sikat din tong... Iyan. Kasi una ko yung nakita kay Tita Tinmo. Una ko yan natikman. Mga 20 years ago na yata yun. Kaya nagulat ako na yung santol pala ginugulay. Yes. Sabi ko, madami kaming binigyan ko ng santol pala, ng bunga. Tapos, Ginataan niya. oo, tapos pinadalhan niya ako. Kaya nagulat ako na yan palang santol. For sure, may mga viewers tayong taga Bicol, taga Quezon Province, or kung taga saan ka man na nagluluto ka ng ginataang santol, ilagay mo sa comment section kung ikaw, ano naman po ang inyong secret formula to achieve a beautiful sinantulan or ginataang santol. Kasi kanya-kanyang version. Kailangan lagyan mo ng konting asin kahit na naglagay ka ng mga
broth cube and alamang. Kasi the asin will help bind the flavor together. Ayan, so finishing na lang to, mga 5 minutes pa over high flame. Magmamantika, pagmantikain pa natin, tapos ilagay natin tong shrimp sa ibabaw. Gusto mo ibuhos ko na tong gata ng shrimp? O mamaya na lang para may contrast Sige. sa ibabaw. So nagpakulo tayo ng additional gata dito, ilalagay natin. Wow, look at that. Para hindi masayang to, itotos ko yung hipon. Oo. So this is worth 600 pesos na Gata. pigang gata. Kasi ang dami ng santol eh. Wow, look at that. We will toss the hipon. Ayusin mo muna yung mga gilid. Oh. Hindi, syempre, yung ibang Kaya- hipon, Kayat-kayat. Hindi yung santol, kayat-kayat yung mga... ihahalo mo yung hipon dyan. Hindi, pag kasi nilagay mo lang sa ibabaw. Ah, Yan ang unang kukunin sa buffet. Yung mga mahuhuli. bakit? Ibubuffet mo ba yan? Wala nang makukuha yung mga mahuhuli. O, di ba? How beautiful. Look. Tikman natin yung finished Ito yung product. aking kutsara. Ah, may kutsara ka na dyan. Talagang sinantulan. Perfection. Hindi. Kung gusto nyong Masarap. magluto, gayahin nyo yung luto. Para matikman nyo kung masarap. And I'm sure dahil yung mga yan, yung mga viewers natin, mga competitive yan, and very creative, makamalampasan pa nila itong luto natin, mas mapasarap pa nila. So, kung magagawa nyo, i-share nyo po dyan sa comment section kung ano ang inyong mga secrets. Magluto na ho kayo itong sinantulan para matikman nyo kung masarap. Kasi ito yung version ko ho. O ngayon, inaakala mo na, nakita mo lang, ginugulay pala. Ngayon, ginaya ko na. At gagayahin din At nila. sa mga taga Bicol, kababayan, Diyos mabalos sa Indogabos. Nasaan man sila sa mundo, di ba? Mga Bicolanos. Kasi mga lutong Bicol kasi ito eh. Yes. Tapos may batiin pala ako. Kasi, Sino babatiin mo? Teka, mukhang sabi marami ko, kang babatiin. Hindi, kasi Habang sabi niya, binabati mo yan. hindi ko daw siya nababati Sino sa... yun? Yung aming valedictorian, si Lori Caranto, na nasa LA. Hi sis, musta ka na? At ako gusto ko naman batiin yung classmate mo, si Tita Fe, na solid viewer natin. Oo. At solid commenter. Hello, my dearest Tita Fe, I Tsaka- miss you. Tsaka si Amy. And see you Si soon. Amy, lagi din yun. Yes. Tsaka yung si Andrea Diaz, Chung. Lagi din, number 1 mga followers mo yon at Sino ni pa? Dayan. Sino pa? Lahat naman sila. O, ayan ang hinihintay Eh, ko. kaso- Isa'y mo lahat na. Kasi pag may nakalimutan kaso, ka, pag may in- magtatampo. Pag inisa-isa ko yon, ay nako, mauubos ang oras natin. Okay na, nabati mo na. Yung mga nakalimutan mong batiin, sa susunod na lang. Yung sa Okay? US naman, sila Tita Pit mo, Tita Liling mo, Pixie, Kay, Chris and family. Tsaka belated happy birthday, Ate Liling, 90 years old. God bless always. Oh, baka may nakakalimutan ka pa. Sige lang, marami pa tayong oras. Hindi, yun na. Marami pang film. Sila, Baby, Ann, Manabat, yun, Odette, Ronel. Yung mga taga-Antarctica.
Di ba? Oh, tapos na yan ha. Limit ka na sa pabati mo today. We're going to see you all soon. Lutuin nyo Thank to. you. This will be our lunch. Thank you. Thank you so for much for watching. watching.